is an urban barangay in the city of Malolos, known for its rapid growth and increasing population. It ranks among the top 5 barangays in the city, playing a key role in the local economy. The first district in Barangay Tikay is called Purok 1, and it is home to 658 families. Like other communities, Purok 1 faces a significant challenge that affects the way of life of its residents. Ang pinakamalaking issue na kasalukuyang hinaharap ng inyong barangay? Yung problema talaga namin is yung basura talaga. Yung local problem naman yung basura. Kasi dito sa barangay is 6 na purok ang barangay na. Siyempre dahil sa limitado lang din yung access namin sa MRF sa Malolos, may schedule lang din kami 3 times a week lang kami natatapon sa MRF ng Malolos. Ang ginagawa lang namin ng paraan na pagkakuha kasi isang truck lang meron ng barangay. Minsan hindi naman lahat nakukuha. Pagkatapon, kukuha ulit, i-imbak lang muna namin doon sa may area kami doon na yung may-ari ng rider, may malaking bakuran, doon muna namin i-imbak. Tapos pag-araw uli ng tapos, saka lang itatapon. So ever since po, ganun lang po yung management? Ganun lang. Wala po yung specific program po? The interviews conducted with Purok 1 residents provided Team AKAP with an in-depth understanding of the issue faced by the community. Nakakapag-segregate po ba kayo sa loob? Isang plastic na lang talaga, yung nabubulok, tsaka nabubulok. Kailangan nangyayari sa amin ito. Dito po kayo sa ganito kayo? Ayan, yung kato na yan, kaya yung kuha. Yung problema nga lang pag di nakuha ka agad, dahil nga yung kaso, yun, doon nagkakalat. Parang yan, nakaipon yung isa namin na yan. Paano po nakaka-apekto yung issue sa basura sa inyong pang-araw-araw na ginagawa? Isa lang naman ang nakaka-apekto sa basura din sa amin pag kakinalkal ng mga aso. Tapos syempre, maaga kami lumalabas, nadadaanan namin. Tsaka, ano na. Minsan yung patubig namin, marumi. Minsan mabaho, gano'n. Kailangan malinis yung natin kapag ikiran. Lagi mo naman naasahan minsan lumalalim yung tubig ng sapa dahil sa mga basura, nakabalalak. Minsan sako-sako, gano'n. Dito sa amin, bali kami lang nag-aayos ng basura. Minsan hindi naman namin na yung nasiseparate yung mga bulok, ganyan. Halo-halo lang din sa isang sako. Saan po kayo nagtatapon ng basura? Bali, lang din, kuha din ng tauhan ng mga barangay. Pagdating ng Biyernes or Sabado, hinahakot nila dito, binabahay-bahay. Oo. Minsan, yung iba hindi naman nakukuha. Kaya minsan doon namin dinadala sa tulay kasi hinahakot din ng truck. Kapag puno na po yung basura nyo, tapos hindi pa po schedule ng collection, paano po ginagawa nyo? Saan nyo po nilalagay? Doon lang sa may gilid ng bahay namin nakatali para hindi isabog ng mga aso. The B2B project aims to promote sustainable waste management practices in Purok 1 Barangay Tikay by raising environmental and waste segregation awareness and strengthening local partnerships with community leaders and private organizations. Through shared resources and coordinated efforts, the project seeks to develop lasting and impactful waste management solutions in the community. The B2B project consists of 4 sub-projects that were developed with the help and guidance of an architect and our project advisor. The sub-projects are a one-day seminar on waste management for community leaders, waste segregation campaign, trash trap installation for the portion of Tabang River in Purok 1, and provision of waste segregation tools, particularly waste segregation containers and a trash cart. With designated bins for biodegradable, recyclable, and non-biodegradable waste, the project encourages proper waste segregation at the source, empowering community members to take an active role in managing their household waste responsibly. This system simplifies the waste sorting process, making recycling more convenient and reducing contamination between waste types.
plastic. Kaya po ang nangyayari, sama-sama na po yung mga basura. Ang ikinalulungkot lang po natin, pag sinama mo yung mismis sa mga plastic, aamoy po siya, di ba? Pero yung mga plastic, yung mga, for example, piatos, bote, walang amoy yun eh. Kahit nakatambak lang siya dyan, hindi siya aamoy. Kaya po dapat talaga segregated. Sobrang laking tulong po yun kasi matututo yung mga tao na mag-segregate ng kanilang basura. Imbis na itapon kasi nila ngayon sa kung saan lang, hindi na rin nahihirapan yung mga volunteer na sana magpatuloy yung mga programang tulad nito. Tapos magpaalala rin natin sa tao kung ano yung tamang pag-dispose ng kanilang basura. Kaya sana ipagpatuloy yung pagtulong sa environment at sana marami pang katulad niyo yung gumaya sa inyo. Kung hindi na-provide yung mga basurahan na ano na yun, kung saan lang itatapon. Lalo dun sa tabing sapa. Siyempre, pagiging polluted na. Lahat ng paligid, dadami langaw. Diba? Kaya malaking tulong yun. Saka matututo yung mga tao sa cleanliness. Ngayon na lang, umpisan na namin yan. Segregate kami sa trash ka namin, tatlo. Sa bahay. Kaya pag inilabas namin dito sa labas, nakaano na siya, kanya-kanya, napilalalagyan, trash bag. Kaya magandang tignan. Magaan pa sa trabaho ng mga basurero kasi pagbuhat nila, ilalagay na lang sa trash. Diba kasi sa The success of the B2B project would not have been possible without the hands-on support of the Barangay Tikay Committee on Environment, our project advisor, Dr. Karen Grace Valdez, and the generosity of our sponsors, whose contributions empowered ACAP to turn vision into action and impact into reality.